Lagot, lagot, lagot. Lagot, lagot, lagot. Hala ka kung meow. Lagot ka. Ang dami mo kasing pinaiyak. Lalo na ito, yung CIDG, hala ka. Kinasuhan ka na kung meow. Pero, seryoso. Hindi ba sinasabi nila na si Kung Meow daw ay may sinto-sinto, maluwag ang tornilyo, mentally unstable, crazy, hindi dapat pinapansin, pero hala, kain suka, yung hindi pinapansin, pinansin at kinasuhan pa. Kain suka ba more? Ibig sabihin, natamaan din kayo. Ibig sabihin, nabahala din kayo. Ibig sabihin, malaki ang impluwensya na ginagampanan ng isang Congress. Meow! So, eto na nga yung balita. Ayon dito sa Bilyonaryo News Channel, at sabi, the Criminal Investigation and Detention Group o CIDG filed an inciting to rebellion and sedition case to Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga for detrimental remarks about Marcos administration. Masakit na ba? Kaya kaso-kaso na. Kain suka pa more. Lakihan natin at basahin natin. Ito daw ay sa Office of the City Prosecutor, Department of Justice Building. Okay? Ang sabi dito ay for violation of Article 142 o inciting to sedition and Article 138 inciting to rebellion, both of the revised penal code ekekek. So, received ng November 12. So, mainit-init pa mga kababayan. Versus daw kay Francisco A. Barsaga. O Francisco ka pala, kaya ka pala ka Kiko. Alias Kiko Barsaga. Aba, at talagang kinumpleto pa para sure ball. Eto ang nilalaman. Under and by virtue of the authority vested in me by the revised Charter of Quezon City and existing laws and in connection with the preliminary investigation of the complaint filed. May complaint pala na final. Nag-iyakan pala sila. You are hereby commanded and required to appear before me at the office of the City Prosecutor, Justice Cecilia Munoz Palma Hall, DOJ Building, beside Justice Hall of Justice Building. Grabe, kumpleto para hindi maligaw. Baka kasi maglaro ng computer, magdamag at mapuyat. So, dated November 18 to 25, 2025, Tuesday, time 3 p.m. daw. Abang-abang kayo dyan kay Congressman. Meow! Dadalhin mo ba yung pusa mo? Yung black ang dalhin mo para malasin sila. Anyway, in connection with the preliminary investigation of the above captioned case, talagang may investigasyon pala na ginawa. Akala ko ba hindi papansinin si Kung Meow? The name of the parties will be announced, called at the lobby of the office at the designated time and date. For respondent copy of complaint hereto attached for you to submit counter affidavit on due process para kay Kung Meow. At least, hindi basta-basta dadampo din. Anyway, bago natin ituloy ito, grabe, nakakatakot ang magsalita ngayon. Nakakatakot ng mag-aklas. Ay, mag-aklas, hindi pala mag-aklas. Mag-aklas, ikaw naman, ba't kasi mag-aklas? Yung pupunta ka sa kalsada o mangunguna ka para sa mga rally, nakakatakot na ngayon. The counter affidavit together with the annexes and the affidavit or affidavits of witness or witnesses shall be in 6
copies plus the number of blah blah blah, and shall be subscribed and sworn to before me. In addition, the affiants shall be submit a photocopy of their government issued identification cards as proof of their identity. No motion to dismiss will be entertained. Oh, grabe, straight to the point, ha? Walang motion to dismiss to. Diretso kaso to, ganon. Wala ka. Only counter affidavits will be accepted. So bago natin ituloy ito, nakakatakot talaga. Kung kaya nilang gawin to sa isang sitting congressman, kayang-kaya din nilang gawin sa'yo to. Ganon. Pananakot? Hindi natin alam. Sample? Pwede. Timely ang paglabas. Bakit? May malaking rallying magaganap. Oh, alam nyo na. Para matakot. Kung meron mang magsisisigaw dyan ng Marcos resign. Marcos resign. Marcos bangag. Marcos bangag. Matakot ang maggaganon. At lalong-lalo na, matatakot yung mga kunwari maghahasik ng lagim. Pero nakakatakot yan, ha. Madami yan. Iglesia pa lang yung dadalo dyan. Diyos ko, marami yan. Further, no respondents will be granted unless on an exceptionally meritorious ground. Important. Pursuant of the Office of the City Prosecutor, Quezon City Office Order Number S blah 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 blah, whereof fail not at your peril. Witness my hand on this blah blah blah. So, gaya ng nasabi ko kanina, very timely yung paglabas ng ganitong mga klaseng kaso-kaso. Kasi alam nyo na, takot na ang mga bangag. Ang dami-dami na ng mga propaganda patungkol sa Iglesia ni Cristo. Ang dami-dami ng mga nagkakalat na mga videos na panira sa Iglesia ni Cristo. Tandaan natin, ang Iglesia ni Cristo, yung unang rally nila, sino ba yung sinuportahan nila? Hindi ba yung kagustuhan ni Bongbong Marcos na no to impeachment? Diba? So, eto na naman ay in support na naman kay Bongbong Marcos. Bakit? For transparency, for accountability din to Nagrarally o magrarally ang mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo para kondenahin ang korupsyon. So, tapos may mga nakikita akong video na ang mga Iglesia ni Cristo o si Manalo daw ay pro Duterte. Sara daw yan. Eba, mag-isip kayo ng konti. Yung galaw ng Iglesia ni Cristo ay calculated yan. Walang may bibindas dyan. Si Marcoleta lang na naman. Magre-reklamo na naman yan. Pag hindi nyo na naman feature sa news yan. I-feature nyo ha. Kawawa naman yung matanda. Nag-i-speech doon. Hindi man lang lamang kasi ng balita. Maging patas kasi kayo. Yun lang. Mag-iingat sa mga sasali sa rally.